Hala, bistado na just in breaking news, Lucy, bumuwelta na Quadcom, Tumbles, kinabahan na. Tumbles? Ba may bago ng tawag ngayon, no? Tumbles. Tumbles. Bom, 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 bom. Hey, hey, oh. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan na! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Naks naman! Dito na naman tayo sa ang ganda naman ng bagong biglang bumungad sa atin. Ang matini idol ng Kongreso. Kasdan. Other episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong balak po ng Quadcom. Sa pangunguna po nito ni Dan Fernandez, no? Nagpanukala po na balak nilang imbestigahan ang Intel Fund ng Pangulo ng Pilipinas kung ito po ba ay nagamit, no? Dito po sa war on drugs. Talagang alam po ninyo, Dan Fernandez, no? Napakadelikado na ng mga gusto nyong gawin. Talagang gusto nyo nang expose sa madlang people kung paano po ginagamit ng isang presidente yung kanyang Intel Fund, no? Presidente na ng... Alam nyo dati, bilib na bilib ako sa taong to. Kasi talagang kung makipaglaban, di ba, sa Meralco. Ngayon, ewan ko ba, no? Sayang ka, Kong Dan. Gusto pa naman kita nun dati sa Mara Clara. Di ba? Gumanap siya doon sa Mara Clara. Ano siya ni Gary. Tapos, naging siya. Si Cardo, di ba? Cardo. Oh. Bigla ka nagkaganyan, 'di ba? Parang isa ka pa eh. Sayang yung pagiging matini idol mo sa Kongreso, 'di ba? Para tuloy yung nalaman ko yung mga ganyan-ganyan mo. Dati kinikilig ako sa iyo sa Kongreso pag yung mga nakikita niyo, isang silyap mo lang. Tapos dinitikto ka, 'di ba? Kayo ni Pero ngayon pag nakikita ka, tanda-tanda na, ganyan-ganyan. Pilipinas, yung gusto nyong babuyin. Pero bago natin simulan, no? Kanina ko pa pala sinisimulan. Nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating natutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Yan, ha? Siyempre, supportahan nyo din ang kanyang YouTube channel. Pagpatuloy natin. No? Siguro hindi na po karapat-dapat yan, no? Ay, naku. Ito pong mga tao natin na may kinalaman po sa intelligence. Pag inalaw nyo po yan, grabe na po yan, no? Lahat na ng sekreto po yan eh. No, paano po ginagamit ng Pangulo ang kanyang intelligence fund? Yan po ay isang sekreto ng isang Pangulo na dapat ibigay sa Pangulo kasi pinakamataas pong pinuno ng pamahalaan. Ang pagiging Pangulo po ay dapat nire-respeto, no? Sige, pag-uusapan din po natin ito po, no? Nagpapasalamat po tayo dito sa mga mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres, no? Yung na-appreciate natin na sa kabila po ng talagang all-out atake, all-out pagtatanggol, no? Si Ma'am Lucy tuloy ngayon talagang lalo siyang gumaganda sa paningin natin at lalong gumugwapo si Kong Richard Gomez. Talagang, di ba? Swerte, no? Talagang gwapo yung mister. Magwapo to. Maganda yung misis, di ba? Pero yung nakikita ko, yung iba, yung mga kontrabida, ang papangit nila. Talagang pag-kontrabida minsan, eh. Mga baskol yung mga pagmumukha. Pero ito talaga mga bida sa atin. Si Kong Richard, si Ma'am Lucy Torres, di ba? Talagang hindi mo pagkakaila. Kahit maging kontrabida talaga sila, ang ganda-ganda at kung gwapo-gwapo. Di ba? Parang ako lang, gwapo. Gobyernong ito, tignan po ninyo, no? Yung nagdaang gobyerno, Pangulong Duterte, all-out war on drugs. Ito po, yes. All-out war for drug lords, drug pushers, para pagtanggol at all cost lahat po ng karapatan ng mga drug lords
drug pushers. At yung baliktad na ang panahon ngayon. Dati nga, tama yung sinasabi ni Sir Badong, na dati kinakalaban ang mga nagpapakalat ng bisyo na yan. Ngayon, iba na. Ipagtanggol natin ang sumisira sa kinabukasan ng mga taong bayan at kabataan. Itayo natin sa kanila, hail! Itayo natin sila, hail! Ipagtanggol natin sila, naging biktima lang sila dahil sa ginawang war on drugs ni Tatay Digong. No, pakawalan natin sila, sila'y inosente. Sila'y walang ginagawa. 'Di ba? Gawing legal ang bisyong 'yan. Ipatupad, ipatupad. Sayang. Diyos ko. Grabe. Pinaghirapan ng mga pulis natin yan dati. Isinugal nila ang mga buhay nila dyan. Nakibagbakbakan sila dyan sa mga yan. Tapos ganyan, ipagtatanggol ngayon? Eh di wow! Kapal na mukha mo! Diyos ko! Naku naman, ano ba naman nangyayari? Tatawa nga ako kahit man yung human rights kapag pulis ang naagrabyado, kapag pulis ang ganito, kapag pulis ang naagrabyado, pulis ang naging biktima, mga sundalo ang naging biktima, walang human rights. Pero kapag merong nagpapatupad ng batas, ginagawa niya ang kanyang tungkulin at meron siyang salarin na ganoon, lalabas ang human rights. Diba? Ganyan na lang ba tayo? Sisisihin nyo kung sino yung gumagawa ng tama? Imbis na matuwa kayo, imbis na ikagalak nyo yung nangyari sa nung mga nakakaraan, imbis na purihin nyo, sisirain, wawasakin, kukundinahin, para lang mapabagsak. Alam naman natin yan. Pero kung ang mga Duterte hindi tatakbo yan, malamang ko pinupuri nyo yan. Kung ang mga Duterte ay hindi nyo napapansin sa survey na number 1, lalong-lalo na si VP Sara, hindi nyo kukontrahin yan. Oo, kasi wala naman kayong malakas na kalaban. 'Di ba? Hindi kayo kakabahan. Sa practical na sinabi ni Richard Gomez, non-existent po yung sinasabi yung war on drugs na bloodless war on drugs. Mas practical pa sa inyo si Richard Gomez. Naturingang artista po si Richard Gomez, pero mas practical pa pong tumingin sa inyo. Kayo pong nasa kayo pong pinamumunuan ng Quadcom na yan. Mas karapat dapat pa po sa inyo si Richard Gomez kahit naturingang artista. Yes, tama. Kahit naturingang artista, kung sino pa yung ganyan, siya pa yung talagang may kaalaman talaga. Grabe, no? Kitang-kita po ng mga tao ngayon. Iimbestigahan nyo yung Pangulo, yung intelligence fund, never pa pong may nag-imbestiga. Kahit po yung mga pinakamatalinong mga senador noong araw. Sa bagay, kaya nga po sila. At saka alam nyo ano ba, bakit ba nila iimbestigahan? 'Di ba? Kung ginamit sa ganon, sa war on drugs na FPRID, doon ba? Ano naman ngayon kung ginamit niya ron? Para ba sa kanya yon? Para sa kanya ba yon? Para kay Tatay Digong ba yon? Hindi. 'Di ba? Para kay Bongo ba yon? Hindi. Para kay Bato ba yon? Hindi. Ginamit niya yon para sa kaligtasan ng taong bayan. Para ang mga taong bayan ay maiwas sa bisyong yan. 'Di ba? Kung doon niya ginamit. Ano pa dapat niyong ireklamo? Wala kayong dapat ireklamo kung sa tama lahat ginagawa. Bakit sa tama ginagawa, ginaganyan nyo? Bakit yung mga mali, hindi nyo ginaganyan? Diba? Doon sa mga bagbag, mga tahimik kayo. Diba? Tapos sa ganyan, ang iingay nyo. Hindi nyo gayahin si Madam Lucy, napakatahimik. Nagsasabi lang ng totoo. Iba talaga pag nagsasabi ng totoo. Lalong gumaganda, maganda na, gumanda pa lalo. Matatalino, no? Dahil alam po nila na hindi po basta iniimbestigahan yung mga intelligence fund. Yes. No? Grabe na, intelligence Sir Badong. Ano? Ng Pangulo ng Pilipinas. Ano na gagawin natin, Sir Badong, Inaano na tayo, Ganyo kung ito po'y ginamit sa war on drugs. Natural ginamit yan.
Pero hindi dapat malaman ng taong bayan kung paano ginagamit yan. Yes. Yan po ang isa sa mga pinakasekreto. Para saan? Para malaman nyo kung paano ginagamit yung paano ginagamit laban sa mga drug lord. Dapat singilin na kayo ng mga mamamayang Pilipino. Bakit ninyo pinagtatanggol? Yan po mapag-usapan natin. Pero bago... Kasi mali sila eh. Bakit nila pinagtatanggol yung mali, di ba? Dapat tapos na yan eh. Wala na eh. Pero ang gara eh. Pati yan ginagawa nilang panglaban sa mga Duterte. Kahit yung alam nilang mali na yung mali na yung katwiran nila, tuloy-tuloy pa rin para hindi kami mapahiya. Yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pa lang pala yun. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan para sa mga mamamayang biktima, no? Hindi po tayo para sa mga drug lord. Yes. Grabe na po to. Kitang-kita na kayo. Magkano ba? Quadcom. Antindi nyo. Yung mga taong pinasasama po ninyo. Pinasasama ninyo yung mga taong nagbuwis ng buhay, itinaya nila ang kanilang buhay para sa baka. Oo, hindi biro-biro yung ginawa nilang yon. Para mahuli lang yung mga yan. Tapos ganyan lang. Biglang ngayon nag-iba na ang administrasyon, iba na. Wala na si Tatay Digong, is parang ipagtatanggol nyo na yung mga yan. 'Di ba? Parang ayan pa yung lumalabas na biktima. 'Di ba? Grabe. Grabe po kayo. May sisingilin po kayo ng mamamayan. Maniwala po kayo. Unahin na po natin yung sinasabi po nito ni Lucy Torres. Ang ganda ng mga punto ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, hinggil po dito sa war on drugs, no? Ulitin ko lang po yung sinabi ni hindi po tatakbo po ng governor yan. Alam ko ng Laguna. Mga taga Laguna, alam nyo na dapat gawin dyan. Okay. Nako. Alam nyo na kung sino. Si Mati ni Idol. Sa totoo lang po, hindi lang po si Dan Fernandez yung si Dan Fernandez ba ang pinakautak niyan? Kayo naman maniwala naman kay si Dan Fernandez ang utak niyan, Quadcom na yan. Siyempre si Martin Romualdez yan, tsaka si Saldico. Okay. Kasi hindi naman sila kikilos dyan para brasuhin lang nila ng brasuhin ng mga Duterte kung sila lang yan eh. Diba bakit Duterte lang ang binabraso nila? Ang dami-daming pwede nilang imbestigahan, dami-dami nilang pwede pag-usapan, pero puro Duterte lang. Sa totoo lang po, maganda po ang war on drugs. Yes, totoo. Kaya po si Pangulong Duterte, nagkamit po yan ng pinakamataas. Huwag niyo pong baliktarin ngayon. Yes. No? Ang dami ginamit ba intelligence fund? Malamang. Sa war on drugs, malamang ginamit yan. Masama po ba? Masama na po ba ngayon? Pinasamahan nyo na kagad? Di ba? Kahit gamitin niya dun yan, kahit gamitin ni Tatay Digong yung pondo na yan, doon sa ginagawa niyang proyekto dyan sa war on drugs na yan, is okay lang yon dahil alam natin kaligtasan ng taong bayan ang iniisip niya. At least doon napupunta, hindi sa bag. Aksidente lang po, masama na ngayon. Ano po ang mabuti? Hayaan lang yung mga drogista. Hayaan lang manalasa yung droga sa Pilipinas. Yan ang mabuti. Katulad ngayon. Meron ba talagang... Sayang daw eh. Wala silang makuha na ng pondo. Dagdag pondo din yun pag nawala yung mga yan. Dapat di mawala yung mga yan. Pwede may makukuha na tayo ng pondo. Peace yan ha. Hindi ako ano ba yung mga tangkamay ko? Ayan, ganyan ako. Eto, peace. Pero ganun ako. Po talaga tayong war on drugs. Tokis lang po yan. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible, sasabihin mo. Sumuko na kayo na walang barilan. Huwag na kayong magbenta ng droga. Yung sinasabi ko kahapon. Pucha, kahit siguro pinakabobong tao. Yung sinasabi ko kahapon, yung please, sumuko ka na. Oo, huwag ka babaril. Huwag mo kong aanuhin ha. Huwag mo kakalabitin yan. Pasusukuin lang kita. Okay, bigay mo na lang sa akin yan. Yung bisyo na yan, ibigay mo sa akin para maisuko ko sa presinto. Tapos sige, pwede ka nang umalis. Huwag na tayong mag-away. Sige na, yan lang naman kailangan ko eh. Ang ganun. Kung hindi maniniwala sa inyo na tinutokis nyo lang, drug lord, pwede ba huwag ka magbenta? Sige po, nagdadaan naman kami sa pakiusap. Hindi po kakbayan mo, no? Uy, masama yan. Huwag ka na magbenta niyan. Ang daming kabataan na nasisira dyan.
Hindi, kailangan ko kasing mabuhay, kaya kailangan ko magbenta. Ah, ganun ba? Ganun ba? Oo, ito, pinabubuhay ko sa pamilya ko. Ay, sige, konti-konti lang, ha? Ang mga ganun. Okay, mainit masyado ng mainit. Huwag ka na magbenta, baka maano kami. Tigil mo na muna yan. Dapat ganun? Ganun ba gusto nyo mangyari? Ba't di kaya kayo gumawa? Ito talaga, si Mati ni Idol, Drug Lord, wala na magbebenta ngayon, ha? Sige, mahal na Pangulo, opo. Hindi na po kami magbebenta. Ano gagawin nila? Paano sila kikita? Hindi ako makapaniwala na yung mga Pilipino mapapaniwala ninyo. Yan po ang malaking kalokohan. War on drugs na bloodless. Bloodless lang, totoo. Pero meron ba kayo nahuli sa bloodless na war on drugs? Grabe, no? Ngayon nga, wala ako nababalitaan gaano, Hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong talaga, no? Ang dami. Ang dami, sunod-sunod talaga. Naglabasan talaga kung sino-sino yung mga sangkot sa bisyong yun. 'Di ba? Nakita natin. Nakita natin na gumagalaw yung buong kapulisan natin. Nagtrabaho talaga sila noon. Ipinakita ni Tatay Digong na magtrabaho kayo. Eto, dahil ganito yung nangyayari sa bansa natin. Nilinis niya kahit papaano. Kung may natira man, is yung mangilan-ngilan na lang ngayon. Siguro kaya kayo walang masyadong nahuhuli ngayon dahil kukunti na lang ngayon, pero may mga nagbabalita na dumadami na naman daw. Nako. Kumbaga parang may mga nagre-renew, parang gano'n. Eh meron nga, di ba, mga nakakulong, pinapalaya na. Nakakatakot. Kaya parang ang hirap ngayon lumabas ng gabi. Di ba? Magulat ka na lang, no? Nasa Tiangge, nasa mall na. No? Tapos sasakay ka ng jeep, no? Meron ako dito. Gulat ka, meron na dito. Tapos kita mo yung bus, yung konduktor, oh. Saan ka? Saan ka bababa? Sa Cubao po. Meron ako dito, bago ka bumaba, gusto mo umuha. Mamaya, meron ng ganun. Ako! Drug lord ngayon. Kaya talagang ano lang, no? Correct, pamparte-parte lang yung utak ng presidente. Nakakalungkot. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible yan. Hindi mo masasabihan yung mga drug lord, wag na kayo magbenta. Yes. Salitaan. Oo. Huhulihin mo yan. Magkakaputukan. O, tsaka milyon-milyon ang hawak niyan. Diba? Kapag ikaw, lord ka. Diba? Hindi yung lord sa taas, ha? Iba yun, mabait yun. Yung sinasabi ko na sangkot sa bisyong yan. Siyempre, ikaw ba? Basta-basta mo na lang ibibigay kung ano yung negosyo mo? Diba hindi? Kung ikaw ay sinakote ka ng mga pulis, hindi ka lalaban. Hanggat maaari makakakita ka ng butas para makalaban sa kanila, gagawin mo yun. Real talk. Kaya malabo talagang ngayon, hindi... bidang-bida na, pati yung mga kasabwat. Okay, isa pa po. Maganda rin yung sinabi ng asawa, si Lucy Gomez. Oh. Kasi mayor siya ngayon. Ah, mayor. Kahit na ano pa po, eto real talk to. Okay. Kahit na ano pa po ang gawin nila, mga mayor sa baba, na paglilinis ng kanilang lugar, kung malakas po yung protector sa taas, napaka-practical po nito mag-asawa na to. Madaling unawain. Kahit anong gawin ng mayor, mag-conduct ng mga anti-drug campaign, manghuli yung mga pulis, kung malakas po, nanggagaling po sa taas yung protector, wala pong magagawa yung mga mayor sa baba. Tama, kaya lumalakas ang loob niyan dahil may kapit talaga. Hindi katulad kay FPRID, ultimo yung kapit, yung pinakaugat talaga ay binungkal nila. Tinanggal nila yung puno, pati ugat. 'Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Kasi kahit na ngayon, paghuhulihin mo yung mga yan, babalik at babalik yan, makakalaya yan. Konting piyansa lang yan, sa pelikula nga ganun eh. 'Di ba nakikita natin? Oh, kaya alam ni Dan Fernandez dapat. Oh. Siyempre, hindi naman gumagalaw yung mga yan kapag walang taong malaking nasa likod niyan. Siyempre, may taong malaki na nasa likod niyan. Yung mga barangay captain. Siyempre, hindi kikilos yung mga barangay captain na yan. Lalo na ngayon, bloodless. Tatahimik na lang kami. Bubulag-bulagan na lang kami. Mamaya bloodless. Patay pa kami. Masisi pa kami. Di ba? Kaya maganda po nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam nila, may backup sila ng Pangulo ng Pilipinas. Ngayon. Parang no? Parang iniisip nila, no? Parang napakabait ng panahon ngayon, no? Bait naman, no? Sakin mo, no? Mga illegal ang ginagawa, binibaby ngayon, no? Kaya yung mga gumagawa ng illegal ngayon siguro tuwan-tuwa. Kaya nyo, gumawa tayo illegal. Pag nahuli tayo, bukas makakalaya din tayo. Binibaby ngayon ng mga illegal. Ano ba? Binibaby.
Gumawa na tayo. Lahat na tayo mag-illegal na. Ganun. Yung itinapatak natin sa isip ng mga tao, di ba? Wala po talaga. Protector nasa taas. Takantaka na po yung mga tao, Wadcom. Kung kayo po ay masyadong may tapauho. Tuwad ko. Takantaka po ang mga tao. Bakit po ninyo pinagtatanggol ang mga drug lords? Drug lords po yung mga pinag-uusapang napatay. Bakit po kayo galit na napapatayan ng drug lords? Oo. Diba? Doon pa lang nakakapagtaka na. Diba? Bakit kayo nagagalit sa mga nangyari nun? Diba? Hindi dapat kayo magalit dahil alam nyo kung bakit nangyari sa kanya yun. Bakit kayo ngayon galit na galit? Diba? Wadcom, ang mga tao po nagtatanong. Nagtatanong ang mga tao. Yes. Tapos Intel Fund. Maski po noong pang, may nabasa ko rito, panahon pa ng Roman Empire. Panahon pa po ni Jesucristo, nauna pa po kay Jesucristo yung Roman Empire. Dahil si Poncio Pilato, bahagi yan ng Roman Empire. Meron ng intelligence fund, ginagamit nila yan sa pagpuksa ng mga kalaban. Intelligence fund po. Ay normal yan sa mga pinuno. Yes. Lalo na ng presidente ng Pilipinas, Dan Fernandez. May nakita ka bang presidente na walang Intel Fund? Loko din no? Pati mo na lang intindihin si Cassie. Hindi nyo pwedeng imbestigahan yan. Oo. Si Dan Fernandez kasi nakikisabaw pa. Kala niya naman, maganda exposure niya sa ginagawa niya. Nagbabiral ako sa TikTok, mananalo. Yun sana, maganda sana yun, Maganda sana ang feedback yun, nagbabiral ka sa TikTok, eh. Okay na sana, kinikilig sa'yo yung mga tao, baka sakaling manalo ko, eh. Kaso kinambyuhan mo ko, eh. Diba? Nasa kwarta ka, tapos bigla mong sinigunda. Ano ba yun? Tama ba ako? Diba? Biglang lipat ka sa mga Duterte. Edi wow. Yari ka na. Grabe. Tanong, meron bang ugnayan yan? Ginamit ba sa tingin nyo yan sa war on drugs? Malamang. Masama ba yun? Hindi. Yes. Masama yan kung binulsa yan. Pero kung ginamit tama. yan sa war on drugs, hindi masama ang Intel Fund. Tama. Hanggang kailan ba yan? 2028? Kaya mga kapatid, talagang mangampanya kayo. Matataplaugan yung mga congressman na yan pag napagtatalo lahat yan. Lahat ng mga maaangas dyan, ipatalo natin. Kung kayo, mga kababayan niya mga yan. Kasi pag nanalo po yan, mas lalo mag-aangas yung mga yan. Na naman yan. Yung mga quadcom na yan, pag nanalo po yan, mas lalo tayong aangasan ng mga yan. Yeah. Ngayon lang po ako nakakita. Presidente. Pero nung presidente, purim-puri. Ano sinabi ni Bongo? Nagpapalakpakan kayo. Hindi, talagang pupurihin nila si FPRRD ng mga panahon na yon, 'di ba? Takot lang yung mga 'yan. 'Di ba? Kahit naiinis sila sa ginagawa ng FPRRD, 'di ba? Ang taong bayan nga hindi naiinis sa ginawa ni Tatay Digong noon, eh. 'Di ba? Parang ngayon sila, 'di ba? Puring-puri sila nung una. Ano yung pampuring plastic lang? 'Di ba? Parang mali naman 'yun. Hirap talaga pag sila lang nag-uusap, eh. Tumingin kayo sa taong bayan, mag-survey kayo. Tapos tanungin nyo kung pangit yung ginawa ni Tatay Digong. Ang hirap pag kayo lang magkakamukha dyan. Ngayon, minamasama na po yung sinabi ni Bongo na nakinabang sila. Nakinabang kayo dahil tumahimik yung mga lugar nyo. Nakinabang kayo lahat sa war on drugs. Oo, automatic tama. Dito kay Llamas tsaka sa mga ignoranteng tao. Pag sinabing nakinabang, yung nakawan, eh. Hindi ba pwedeng nakinabang dahil yung lugar ninyo ay tahimik sa war on drugs? Nakinabang itulong yun ang ibig sabihin. Yes. Pero pagdating dito sa mga dilawan kakamping, ang nakinabang, kwalta. Nakinabang, nakapagnakaw. Utak talaga mga magnanakaw, eh. Yung sinabi ni Bongo na nagpapalakpakan kayo. May pera ba sa palakpak? Okay. Ginagalit niya si Sir Badong, for 6 years. Nakinabang kayo dahil tahimik sa mga lugar nyo. Hindi ibig sabihin na nakinabang. Sabi ng mga dilawan, ipaliwanag mo yung Bongo, yung ibig sabihin mo na nakinabang. Putang nakinabang sa kanila. Oo, nakinabang. Lahat naman tayo nakinabang sa war on drugs ni FPRRD dahil naging mapayapa ang mga lugar natin. Naging ligtas. Nakapagnakaw ng pera yung mga to.
Ganyan talaga pag utak magnanakaw eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.